Nang tumatawid sila sa isang tulay na gawa sa kahoy na nasa ibabaw ng isang lawa, nagwisik ng mga balahibo ang matanda sa tubig, at tahimik itong pinagmamasdan ni Sohan. Ang araw ay maliwanag na sumisinag sa langit, habang naglalakad si Sohan sa likod ng matanda. Biglang tumingin ang matanda kay Sohan at tumawa ng malakas. Nainsulto si Sohan at tinanong, "Bakit ka biglang tumawa?" Sumagot ang matanda, "Bihira akong makakita ng isang taong tila wala sa lugar dito sa Wudang Mountain tulad mo." Natuwa si Sohan sa sinabi ng matanda at ngumiti, "Tingin ko ganoon nga." Sabi ng matanda, "Napaka-espesyal mo. Para kang nagmula sa labas ng mundong ito. Halika, pupunta tayo sa isang lugar na mas bagay sa'yo." Naguguluhan pa rin si Sohan, ngunit tahimik na sumusunod sa matanda. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad, narating nila ang kanilang destinasyon, isang napakagandang talon na may kumikislap na puti at malinaw na tubig. Ang tubig na bumabagsak ay nagiging isang maliit na lawa sa lupa. Tumigil silang dalawa at pinagmamasdan ito. Sinabi ng matanda, ang mga halijing tubig na bumabagsak ng may lakas, at ang mga patak ng tubig na sumasabog sa paligid, pati ang mga alon na nabubuo dahil sa mga halijing tubig. Ang tubig na bumabagsak sa ibabaw ng lawa ay tila katulad mo, hindi ba? Ngunit hindi sumagot si Sohan at tahimik lang na nakatingin sa tubig. Tinanong siya ng matanda, "Hindi mo pinatay ang praying mantis, bakit mo ito pinalaya?" Sumagot si Sohan, "Dahil wala namang dahilan para patayin ito." Habang tinitingnan ng talon, sinabi ng matanda, "Naiintindihan ko. Mukhang mas karapat-dapat pang mabuhay ang praying mantis kaysa sa patriarka ng Jol." Tinitigan ni Sohan ang matanda, at pagkatapos ay sumagot, "Tama, dahil siya ay mas masama pa kaysa sa praying mantis." Sumagot naman ang matanda, "Si Jol ay isang kakaibang tao. Mas naintindihan niya ang kapangyarihan ng panitikan kaysa sinuman. Bukod pa rito, siya ay isang mapagpaimbabaw na nagpapanggap na nagtataguyod ng katarungan. Napatay mo siya, samantalang ako ay hindi magiging ganoon kadali ang gawin ito. Ang pagpatay sa kanya ay maaaring humantong sa isang alitan sa pagitan ng Wudang sect at ng Jol clan. Ako ay nasa ibang posisyon kaysa sa iyo." Pagkarinig nito, tumingin si Sohan sa kanya at sinabi, "Tingin ko naiintindihan ko na." Tinanong ulit siya ng matanda, "Nakita mo na ba ang simbolo ng Tei?" Sumagot si Sohan, "Oo, ang puti at itim na simbolo." Sumagot ang matanda, "Kung ganoon, sa tingin ko magiging maayos ang pag-uusap natin. Kapag ang praying mantis ay kumakain ng ibang insekto para mabuhay, ang kilos ng pagpatay para mabuhay ay maituturing na itim na bahagi, samantalang kapag huminto ito sa pagpatay dahil nabusog na, iyon ang puting bahagi. Kung ang pagpatay mo kay Jol Galpo ay itinuturing na itim na bahagi, ang pagpatawad mo sa buhay ng iba pang miyembro ng Jol clan ay maituturing na puting bahagi. Maaari nating isipin ang mga gawaing yun bilang balanse, katulad ng Tei. Kung ang pagpatay lamang ang tanging opsyon, magiging lubos na itim ang Tei. Tinatawag namin itong landas ng demonyo. Kung may pipiliin na patayin ang lahat ng praying mantis sa aking daraanan, tiyak na huhugutan ko ang aking espada. Iyan ang pangunahing layunin ng martial arts, ang alisin ng mga lumalaban sa agos. Iyan din ang kinakatawan ng Wudang sect. Si Jay Galpo ay isang taong nagpamangha sa akin dahil ipinakita niya kung gaano kalaki ang pinsalang kayang gawin ng mga salita. Gayunpaman, mas mahirap para sa Wudang sect na patayin siya kaysa sa inaasahan ng iba. Ang pagsubok na patayin ng isang tao lamang ay maaaring humantong sa pagkamatay ng marami. Sa sandaling mangyari yun, ang taong lumalaban sa agos ay hindi si Jay Galpo, kundi ako. Ito rin ang limitasyon ng pagiging isang orthodox. Ngunit hindi sumagot si Sohan at simpleng sinabi, Pagkatapos ay tinanong siya ng matanda, "Kamusta na ang iyong mga master?" Nagulat si Sohan sa tanong at iniisip, alam niya kung sino ang aking mga master. Sumagot siya, "Hindi ko pa sila nakita mula nang umalis ako sa bundok." Ngumiti ang matanda at sinabi kay Sohan, "Narinig ko na ikaw ay isang espesyal na disipulo nila." Ang Venom Demon ay hindi na pumatay ng kahit sino sa loob ng 12 taon. Para sa isang tao na magbago, nakakamangha, hindi ba? Labis na nagulat si Sohan at iniisip, paano niya alam ang napakaraming bagay? Gaano kalawak ang pagbabantay ng matandang ito sa Django? Tiningnan ng matanda si Sohan at sinabi, "Para sa iyong mga master, ikaw ang Tei." Isa sa kanila ay pumatay ng mga tao, habang ang isa ay nagligtas ng mga tao, at ikaw ang nagbalik na buhay.
Maaaring iniisip mo na sinusubukan mo lang mabuhay, ngunit higit pa doon ang halaga mo para sa dalawang yon. Sa mas maliit na antas, natalo ng Venom Demon ang Immortal Physician, ngunit kung titingnan ito sa mas malaking sukat, maaaring sabihin na ikaw ang nagdala sa Venom Demon sa Agos. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng ito, tinanong niya si So-Han, naiintindihan mo na ba ngayon ang Tei at ang Agos? Sumagot si So-Han, oo, naiintindihan ko na. Pumikit ang matanda at sinubukan niyang pakinggan ang tunog ng tubig. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, ang pagpitas sa lahat ng sweet beer ay bahagi rin ng Agos. Ang kapanganakan at kamatayan ng mga tao ay bahagi rin ng Agos. Ito'y totoo rin sa kapanganakan at kamatayan ng isang maliit na kulisap. Ganito ang lahat ng nilikha, nabubuhay ng pantay-pantay sa loob ng Agos. Kapag ang isang elemento ng kalikasan ay iniwan sa natural nitong kalagayan, lahat ay agos ng maayos. Ito ang tinatawag nating harmony. Ito ay ang pagtitipon ng agos upang makamit ang harmony. Sa katapusan, ang Tei, ang agos, at ang harmony ay iisa. Ang pagtanggap sa lahat ng iyon ay maaaring ituring na Dao. Pumikit din si So-Han at sinubukan niyang alalahanin ang lahat ng mga tao at mga pangyayari sa nakaraan, at nakaramdam siya ng kapayapaan sa kanyang dibdib. Pareho silang nakatayo doon na nakapikit, at sinabi ng matanda, habang patuloy kang nabubuhay, umaasa ako na paminsan-minsan ay maalala mo ang Tei na pinag-usapan natin. Iyan ay parehong pakiusap ko sa iyo at isang regalo na maaari kong ibigay sa iyo. Nagpasalamat si So-Han at ngumiti ang matanda, ngayon na nakita mo ako, maaari mong ituring na nakita mo na rin ang Wudang Sect. Habang tumatalon si So-Han mula sa isang puno patungo sa isa pa, naalala niya ang pag-uusap nila ng matandang yon. Ang matandang yon ay ang Sword Immortal, iniisip niya. Bago umalis, nagpaalam si So-Han at nagpasalamat, salamat sa araw na ito, Sword Immortal. Masaya rin ang Sword Immortal na makilala si So-Han at sinabi, So-Han, ikinagagalak kong makilala ka. Sana magkita tayo muli. Masaya namang sumagot si So-Han, opo, Ginoo. Umiihip ang malamig na hangin at ang mga dahon ng mga puno ay sumasayaw sa hangin. Tumigil si So-Han sandali upang huminga ng sariwang hangin. Nakatingin siya sa paligid ng kagubatan at nag-iisip, ang mga bulaklak ay bulaklak, ang alak ay alak, at ang wudang ay wudang. Masaya si So-Han matapos makilala ang Sword Immortal, at muling nagsimulang tumalon mula sa isang puno patungo sa isa pa. Habang tumatakbo siya sa kagubatan, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa likuran niya, at iniisip niya kung sino yun. May grupo ng mga tao na sumusunod sa kanya, bit-bit ang mga watawat. Nakasulat sa mga watawat ang pangalang Greenhound Stronghold. Tiningnan ni So-Han ang mga watawat at iniisip, ang Greenhound Stronghold, sila ay mula sa Green Wilderness Alliance. Naghahanap ba sila ng paghihiganti dahil sinira ko ang Green Forest Stronghold noon? Sinubukan ng mga tao mula sa Greenhound na atakihin siya gamit ang maliliit na kutsilyo habang sinusundan siya, ngunit matagumpay na naiwasan lahat ito ni So-Han. Iniisip niya, kung dadalhin ko sila sa lugar na maraming tao, maraming inosente ang masasaktan. Pupunta ako sa isang lugar na walang tao. Tumungo si So-Han sa isang lugar na walang tao, at patuloy siyang sinundan ng mga tao mula sa Greenhound Stronghold. Habang gumagalaw siya sa pagitan ng mga puno, napansin niyang maraming tao ang nakapalibot sa kanya, nagtatago sa mga puno. Si So-Han ay napapalibutan ng mga kaaway mula sa tatlong panig, at kabilang dito ang mga tauhan ng Greenhound Stronghold, Viper Stronghold, Green Wolf Stronghold, at Green Tiger Stronghold ay naglabasan at nagsimulang sundan si So-Han. Tiningnan sila ni So-Han at nag-isip, mga bastos na ito, nagpapalitan sila sa pagtugis sa akin. Naiinis si So-Han at tinanong ang sarili, anong uri ng Tei ito? Nasaan ang Agos at Harmony? Ang mga tao mula sa Green Tiger Stronghold ay sumusunod sa kanya at may sumigaw mula sa likuran, Jin So-Han, tumigil ka dyan. Nagtatago si So-Han sa likod ng mga puno at tinitingnan sila, ngunit bigla silang nagtapon ng mga palaso patungo sa kanya. Mabilis na iniwasan ni So-Han ang mga ito sa pamamagitan ng pagtalon. Matapos siyang tumalon, tumayo siya sa isang malaking sanga ng puno at tumingin sa kanila. Sila rin ay nakatayo sa iba't ibang mga sanga ng iba't ibang puno. Muling nagsimulang gumalaw si So-Han patungo sa isang walang taong lugar, at patuloy pa rin silang sumusunod sa kanya. May isang sumigaw, ayan siya. Samantalang ang isa pa ay nagsabi sa kanyang mga kasama, huwag ninyong bitawan ang bakas niya. Patuloy na gumagalaw si So-Han hanggang makarating siya sa isang walang taong lugar na nasa dulo ng bundok.
Nakatayo siya sa gilid ng isang bangin. Kinuha niya ang kanyang espada, at maraming tao ang sumusunod sa kanya na may layuning patayin siya. Habang inaalis ang takip ng espada, iniisip ni Sohan, malamang may mga pagkakataon na ang balanse ng Tei ay hindi palaging pantay. Muling nagtapo ng mga palaso ang mga tauhan mula sa Green Tiger Stronghold patungo kay Sohan, ngunit sinimulan niyang paikutin ang kanyang espada upang harangin ang mga ito. Namangha ang lahat sa kanyang kakayahan. Sinabi ni Sohan, pinuno ng Green Wilderness Alliance, lumabas ka rito. Biglang umihip ang malakas na hangin kaya't kinailangan nilang takpan ang kanilang mga tainga. Inilabas nila ang kanilang mga espada para umatake, at may isa na nagsigaw, sugod. Pagkarinig nito, lahat sila ay nagsimulang sumugod kay Sohan. Nang makita ni Sohan ang kanilang pagdating, kinuha niya ang kanyang espada at sinabi, ito ba ang sagot ninyo, na itulak ang inyong mga tauhan sa kanilang kamatayan? Mabilis na kumilos si Sohan, parang kidlat, at nagsimulang patayin ang mga tauhan isa-isa. Sila'y nasugatan o napatay, nakahandusay sa lupa. Muling pinaikot ni Sohan ang kanyang espada habang iniikot ang kanyang katawan, at muling pinatay ang ilan sa kanila. Ang mga natira ay natakot sa kanyang husay. Matapos patayin ang mga nasa harapan, inatake ni Sohan ang isang tauhan mula sa likuran at pinatay din ito. May isang tao mula sa Green Wolf Stronghold na hawak ang kanyang espada at malakas na nagsabi, huwag kayong umatras. Wala nang daan pabalik. Lahat sila ay tumingin sa likuran kung saan abala si Sohan sa pagpatay sa mga tauhan. Isa sa kanila ang nagsabi, peste. Habang pinapatay sila isa-isa, iniisip ni Sohan, kung ang pagpatay sa lahat ng ito ay ang itim na bahagi ng Tei, kung gayon ang mabuhay at makapunta sa Chang'an ay ang puting bahagi. Kung ang pagkawasak ng Green Wilderness Alliance sa paligid ko ang itim na bahagi, ang paggawa ng paraan para hindi na nila ako masundan muli ay ang puting bahagi. Kung mali ang pagkakaintindi ko sa turo ng Sword Immortal at ako'y mamatay, iyon ay magiging Tei itim. Ngunit wala akong magagawa, sapagkat ang timbang ng mga buhay ng Green Wilderness Alliance na nangunguha ng mga bata at ginagawang alipin ay mas magaan kaysa sa bigat ng isang inosenteng buhay. Maraming tauhan ang nakahandusay sa lupa, patay na, at si Sohan ay nakatayo sa gitna nila, balot sa dugo, iniisip ang konsepto ng Tei. Pagkatapos patayin ang maraming tauhan, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanilang mga katawan, pinag-iisipan pa rin ang tungkol sa Tei. Habang hawak ang espada sa kanyang kamay, tinitingnan ng mga natirang tauhan si Sohan. Ang pinuno ng Wild Green Troop ay nakaupo sa likuran, pinagmamasdan ang laban sa pagitan ng kanyang mga tauhan at ni Sohan. Nakatingin ang pinuno kay Sohan na ganap na nababalot ng dugo. Nagtataka ang pinuno, kahanga-hanga, pero tiyak na napapagod na siya. Itinaas niya ang dalawang daliri at inutusan ang kanyang mga tauhan na muling umatake. Naguluhan ang mga tauhan sa kanyang itinuturo na daliri, ngunit hindi na nagsalita at nagsimula ng sumugod kay Sohan. Tiningnan ni Sohan ang mga ito gamit ang kanyang mga pink na mata na may lason. Mabilis na tumakbo si Sohan patungo sa kanila at sinimulang patayin ang mga ito isa-isa. Bigla, may isang naghagis ng lambat patungo sa kanya. Nang makita ni Sohan ang lambat sa himpapawid, ginamit niya ang kanyang espada at pinutol ito sa iba't ibang piraso. Patuloy na sumusugod ang mga tauhan kay Sohan, ngunit gamit ang kanyang mga kapangyarihan, sinimulan din niyang patayin ang mga ito isa-isa. Lumalala ang laban at sinimulan ni Sohan na putulin ang mga katawan ng mga tauhan sa mga piraso. Namangha ang lahat sa kanyang ginagawa. Tinitingnan ni Sohan ang kanilang mga mukha at ekspresyon, ngumisi siya at nagsabi, mamatay kayo. Muli niyang ikinilos ang kanyang espada sa isang tiyak na paraan, naglikha siya ng hangin at ipinasa ito sa kanila. Ang hangin na puno ng lason ay pumatay ng maraming tauhan. Ang mga buhay na natira ay nakatingin kay Sohan na labis na nagagalit at ang lason ay lumalabas mula sa kanyang katawan. Nag-aalala ang lahat, paano natin siya matatalo? May isa sa mga tauhan na nagsabi, hindi tayo makakatapat sa kanya, habang ang isa pa ay nagtanong, ano ang tungkol sa troop leader? At may isa pang nagtanong, bakit hindi siya lumalabas upang makipaglaban? Ang troop leader ay tahimik na nakaupo, at tinitingnan ni Sohan ito. Mula rito, tumalikod si Sohan at lumapit sa isang malaking bato at umupo doon. Ang lahat ng tauhan kasama ang troop leader ay tahimik na nakatingin sa kanya. Napagod si Sohan at nagbuntong hininga. Lumabas si Sword Immortal at tinanong siya, Sohan, hindi ba oras na para sa iyo na tumakas? Nakapatay ka na ng maraming ngayon.
Paano mo haharapin ang mga kahihinatnan pagkatapos nito? Nakatagilid si Sohan na nakapikit ang mga mata nang muli namang gumalaw ang mga tauhan ng Green Alliance patungo sa kanya, sumisigaw ng, "Sir-on mo siya." Mula sa harapan, kitang-kita ni Sohan sila ngunit nanatili pa ring nakaupo ng mapayapa sa bato. Isang tauhan ang sumigaw, "Jin Sohan." Tumayo si Sohan at sinabi kay Sword Immortal, 100 lang ang dapat ipatupad dito. Inilabas ang kanyang mga espada, sinabi ni Sohan, "Paglipol." Habang kinuha ang kanyang mga dual crescent blades, sinabi ni Sword Immortal, "Napakamatigas mo, Sohan." Labis na nagalit si Sohan, ginamit ang lahat ng kanyang lakas at ang kanyang double blades upang atakihin ang mga ito. Nang bumangga, nagkaroon ng pagsabog. Muli, sinimulan ni Sohan na putulin ang mga katawan ng mga tauhan, at ang kanilang mga katawan ay nakahandusay sa lupa, puno ng dugo. May mga paa na naalis mula sa katawan, at may mga braso o maging ulo na pinutol. Ang mga buhay ay nakatingin sa miserable na kalagayan ng kanilang mga kasama. Muli, lumapit si Sohan at pinatay ang mga natitira isa-isa. Isang masaker ang naganap. Pagkatapos patayin ng maraming tao, umupo muli si Sohan sa parehong bato. Si Sword Immortal ay lumitaw muli at nakatayo sa harap ni Sohan, pinagmamasdan ang pagod na mukha nito. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Sohan, "Hindi ka basta makakalakad sa landas ng mga bulaklak. May mga pagkakataong ikaw ay matatapakan ng mga patay na dahon o mababasa sa ulan. Napakabigat ng pagyukod ng ating mga paa sa nyebe, at ang mga ito'y magiging sobrang lamig habang tayo'y nagtatampisaw upang painitin ito sa isang gabi kung kailan may isang tao na lasing sa kanilang espada. Kahit ang mga matamis na tinik ay mapapa-atres para lamang sa isang tao na maglakad sa landas ng mga bulaklak. Paano maunawaan ng ganitong tao ang kalungkutan at pagdurusa ng mundo?" Tumayo si Sohan habang hawak ang kanyang dual crescent blade sa mga kamay. Tumingin siya sa mga mata ni Sword Immortal at sinabi, "Ipagpapatuloy ko ang paglakad sa madilim na landas." Ngumiti si Sword Immortal sa sinabi ni Sohan at tumugon, "Magandang pag-iisip yan." Habang hawak pa rin ang kanyang dual crescent blades, tumungo si Sohan patungo sa natitirang buhay na tauhan ng pinuno ng Wild Green Troop, na may pink na mata na may lason at galit na ekspresyon. Tahimik na tinitingnan siya ng lahat ng mga ito. Nakatayo sa kanilang harapan, sinabi ni Sohan sa kanila, "Buksan niyo ang daan." Agad nilang binuksan ang daan para sa kanya. Sa dulo ng daan, nakaupo ang pinuno ng Wild Green Troop sa upuan na nakalagay sa karwahe. Tinitingnan ni Sohan ang pinuno gamit ang kanyang pink na mata na may lason, at ang pinuno ng Wild Green ay nakatingin din kay Sohan na may pulang mga mata. Ibinalik ni Sohan ang kanyang mga blades, at lahat ng nasa paligid ay nagulat at nagtanong kung bakit niya ito itinago. Nagsimula si Sohan na lumapit sa pinuno, at nang umabot siya roon, tumalon siya sa hangin at bumagsak sa kanyang karwahe. Nagulat ang pinuno sa kanyang ginawa, at tahimik na nakatingin si Sohan dito. Tinanong niya, "Anong ginagawa mo?" Sa galit, tinanong ng pinuno ng Wild Green Troop, "Anong ang sinasabi mo, batang ito?" Tumayo si Sohan, tinitingnan ng pinuno at sinabi, "Kahit paano ko tignan, hindi ka mukhang sapat na malakas upang salubungin ako. Bakit mo ginagawa ang ganitong kabaliwan? Akala mo ba ay matatalo mo ako sa pamamagitan ng patuloy na pagtapo ng iyong mga tauhan sa akin?" Nang marinig ito ng troop leader, kinuha niya ang kanyang sandata mula sa malapit na mesa at habang sinasabi, "Tumahimik ka," inatake niya si Sohan. Pero, hinarang ni Sohan ang kanyang atake sa pamamagitan ng paghawak sa sandata gamit ang kanyang kamay. Labis na nagalit ang troop leader sa ginawa ni Sohan, ngunit lalong nagalit si Sohan. Ang sandatang hawak niya ay nagsimulang kumikislap ng pula dahil sa lason sa katawan ni Sohan. Kinuha ni Sohan ang sandata mula sa kanya gamit ang higit na puwersa. Tinitingnan ito ng pinuno ng Wild Green Troop, nagtatanong sa sarili, "Napakaiba ng antas ng aming mga panloob na enerhiya." Hinawakan ni Sohan ang pinuno mula sa kanyang shirt at sinampal siya sa mukha ng may napakalakas na puwersa na nagdulot ng pagdumi ng dugo mula sa kanyang bibig. Muli, sinampal niya ang kanyang ibang pisngi, at muli ay damyugo ito. Tinitingnan ng pinuno si Sohan na may nasugatang mukha, at biglang nagumpisa ang isang agos ng dugo mula sa kanyang ulo. Inihagis ni Sohan ang pinuno sa lupa. Ang lahat ng tauhan ng Wild Green Troop ay tahimik na nakatingin sa kanilang lider, at umupo si Sohan sa upuan ng Wild Green habang inilalagay ang isang binti sa ibabaw ng isa. Sinabi ni Sohan sa kanila, "Magsasama-sama tayo."
Lahat sila ay nakatayo roon, tinitingnan si Sohan, at sinabi niya, "Umalis na kayo." Sabay-sabay silang sumagot, "Oo, sir." Magsimula na silang sumunod sa kanyang karwahe. Isang lalaki ang lumapit sa katawan ng pinuno ng Wild Green Troop at tinitingnan ito habang nagtatanong,